our President Rod, to our URSK Impact Campus with our President Tess Eric. Supposedly I'm going to make a long speech, but I can't. Today or tonight we are celebrating our Foundation Day, and they request me to do the SOCA, or the State of the Campus Address. And I wrote this speech 5 p.m. today. Leadership can be described as a process of influences on a group in a particular situation at a given point in time and the specific sets of circumstances that stimulate people to strive willingly to attain organizational objectives. Marami tulad ng iba, ganito din ang kanilang paniniwala kung ano ba ang ibig sabihin ng isang leader. Bago ako matawag ng isang leader, ay akin munang kinilala ang aking sarili. Hindi ako maaaring maglingkod at mamuno sa malaking grupo kung hindi ko ito nasimulan sa maliit. Kaya naman ang aming buuin ang boss party ng nakaraang taon ay sinigurado namin sa bawat miyembro na hindi biro ang aming papasukin. Sa aking paniniwala, a leader must be human o makatao. Lahat ng namumuno ay may mga anyong tao, ngunit hindi lahat ay nagpapakatao. The task of the manager as a leader is integration of a selfhood, that point of wholeness as a human being, so that his kalooban be harmonized with his kalabasan. He cannot perform his task if his kalabasan is kagandahan, while his kalooban is his kasamaan. When his kabutihang loob come out, then and only then, he will be an effective leader. When his kabutihang loob also come out, he will really work his pusang loob for the common welfare of his people. Without this integration of himself, he will amanloloko at mapagsamantala. When the leader's kalooban is harmonized with his kalabasan, the people of the organization have paggalang or respect for him. Through his example of integrity, empathy, and overall ability, he deserves and receives the respect of others because of what he is and does. Sabi nga ni Bea Sos sa Pinoy Big Brother Season 2, ang respeto hindi yan hinihingi, kusa iyang ibinibigay sa taong karapat-dapat respetuhin. Merong iilan sa ating gustong-gustong nire-respeto, pero hindi sila marunong rumespeto sa iba. Because when there is paggalang, there is also pagdadamayan. The person has the willingness to cooperate with the leader who is makatao to attain objectives. Kaya naman ang leader na maka-estudyante ay sinusunod ng mas nakararaming estudyante. A leader must respect the individuality, the dignity, and the needs of everyone in the organizations. Matatawag ka lang isang leader pag sinabi ng mga membro mo na pareho tayo, ka-level ka namin, pero kaya mong mamuno. Pakikipagkaibigan hindi lamang sa loob ng universidad, kundi sa lahat ng mga nakapaligid dito. Sa panahon ngayon, hindi natin kailangan ang mga leader na sobrang seryoso sa paglilingkod. Minsan, siyempre nawala ako. At minsan nawawala ang aking binabasa.
Sa panahon ngayon, hindi natin kailangan ang mga leader na walang ginawa na lamang kundi magsilbi at hindi nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang pinaglilingkuran. Minsan, hindi natin namamalayan ayaw na pala nila ng ating mga ginagawa, lalo na't wala itong buhay. Boring ika nga. A leader must be marunong makisama. Kahit dumating sa pagkakataon na kailangan mong pagbigyan ng ibang pagbibigyan nito, may kailangan kang tapusin na responsibilidad ay pagbibigyan mo sila. Sana nga lahat ng tao ay marunong makisama. Meron kasi iba na hindi ko alam kung bakit walang pakikisama. Dahil sa pakikisamang ito, nakakapag-iwan ka ng matibay na pundasyon sa mga taong iyong napapakisamahan. Kabaligtaran nito ang hindi mo pakikisama na unti-unting magdudurog ng konkretong haligi sa iyong paligid na baka maging dahilan upang ikaw ay bagsakan. A leader must be marunong magtrabaho, and this is the last. Because of my sense of mission, I love my work, I believe in my ability to lead, and what I am doing and my devotion to the organization I am serving. Lahat ng pwedeng paraan ay aming ginawa upang mapatunayan lamang ang aming kakayahang mamuno. Hindi ba natin naisip kung paano kaya tumatakbo ang universidad kung wala ang tulong ng student government? Andyan ang paghingi namin sa Governor Inares ng pagpapaayos ng ating mga comfort rooms. Andyan ang pagpunta sa University Registrar upang mabigyan naman ng isang taong pang extension ang old curriculum para sa mga estudyante. Bago ko tapusin ang aking pagsasalita, let me take this opportunity upang pasalamatan ang mga nagpatibay at sumuporta sa aking gobyerno. Sir Aldrin Boca, Mr. Trinidad and Sir Augie, kayo ang nagturo sa akin na maging masaya sa paglilingkod at pagtulong sa kapwa nang hindi napapagod. Salamat sa inyong mga papuri at panglalait sa akin sa puspidong pananaw. Ma'am Gwen Bilbao, maligayang kaarawan at kahit wala po kayo dito, sa inyong walang sawang pag-unawa at pagsuporta sa akin, alam kong kilala niyo na ako sa salita at sa gawa. Isa kayo sa hindi ko inalisan ng respeto. Baw ako sa inyo at sa buhok niyo, Ma'am Gwen. Ma'am Grace San Juan, sa lahat ng mga payo at pagturo sa akin na maging positibo sa lahat ng pagkakataon, maraming salamat po. Sa ating Con-Chancellor na iniunawa ang minsan hindi namin pagkakaunawaan ng SDS at Student Org, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Inay Merced, sa inyong malawak na pangunawa. Marami akong natutunan sa inyo. Sir Nato Aralor, sa paggabay sa akin sa loob ng isang taon, na muntik nang sirain ng hindi magandang sitwasyon, pero napatunayan natin na iba kung totoo ang pagkakaibigan. Ikaw ang aming barkada, daddy at nato, at natski ng presidente mo. Sa aking USSG officers, salamat sa respeto at pangunawa. Walang salitang makapagpapaliwanag sa samahan na ating nabuo sa loob ng isang taon. Sa aking mga kaibigan sa Student Federation at andito ngayon, Angono, Pilia, Antipolo, Morong, Tanay, Mandarin, salamat po sa inyong suporta. Hindi pa ito ang katapusan ng aking pamumuno. Umiidlit lamang ako. Malay natin sa susunod na buwan, muling gigising at babagon ang natutulog na dragon upang ipakita ang lakas ng pamumuno, hindi lamang sa isa, kundi sa natitira pang siyam. To my fellow student-ers diyan, masasabi lamang natin na ang isang student government ay naging matagumpay kung ang mga sumusunod o pinasusunod na mamumuno ay may natutunan at kayang patakbuhin ang isang gobyernong aming iiwanan. At alam kong hindi ako nabigo dahil ang mga susunod na upo ay marunong nang tumayo nang wala ang dating pinuno. Pret Notet Espinosa, at sa iyong council, ipagpatuloy ang ating nasiliwan.
Sa pagkakataong ito ay masasabi ko sa ating Panginoon, at the end of the day, God, ready na po ako sa mas malaking responsibilidad. You are SB, maraming salamat at ako'y mission accomplished. Okay na. Sabi ni Tyson, umalis ka na, tapos na pa.